Sumainyo ang kapayapaan. Kapuri-puri ang Ama, dakilang walang kapantay. Siyang mahiwagang gumawa, tunay na mahiwaga at mapagpala siya sa lupa. Sapagkat taglay niya ang lahat ng kapangyarihan, kaya't ano nga bang imposible sa Kanya na nagiging posible dahil para sa Kanya lahat nga'y magagawa niya. Kaya't kung ang palagay ng tao ay napaka-imposibleng mangyari, napaka-imposibleng magawa, ngunit sa Kanya ay wala ngang imposible, lahat ay posible. Kaya't kung tuwirang matibay lamang ang pagtitiwala, matatag ang pagtanggap at pananampalataya ay tapat, anong di magagawa ng Diyos Amang dakila. Kapag napag-aatasan ka, mithiin mo mang matulog, gustuhin mo mang matulog, nakapikit ka, hindi ka mapapatulog ng pagpikit mo. Sapagkat umuukil-kil, dumaratal ang mga pahayag na dapat mo'y ilahad. At yaon pala ang Espiritu ng Ama. Kaya't kung lagi lamang kayong handang tumanggap, handang makinig, handang sumunod sa Kanya, hindi lamang ang mga pinag-aatasan ang may Espiritu at wala sa karapatan na mga pinag-atasan lang, doon ibabahagi ang Espiritu. Lahat ng tao'y binabahagi na ng Espiritu ng Ama. Lamang binahagi na ayaw pang mahalin, tanggapin, pahalagahan, unawain ang Kanyang mga gawa. Kung papaano siya dito sa lupa ay tumutupad, gumaganap at nagbabahaging walang maliw. Kung matututunan lamang ng tao ang tunay na kaukulan, sino ngang mahihirapan na makaunawa sa kabanalan? Sino ngang mahihirapang umunawa sa kabutihan? Sa lahat ng sandali, sa lahat ng dako, naroroon ang Ama, hindi siya nawawalay, handang tumulong, sumaklolo, tumupad, maghandog, magbigay ng marapat kanino man. Lamang maraming tao pinananaigang sarili, ang kaisipang sarili ang pinangunguna, hindi marunong magtanto, maglimi, magsuri. Tanggap ng tanggap sa pumapasok sa isip nila. Hindi marunong limiin, hindi marunong suriin, hindi kayang suriin dahil pagkatao nga. Subalit kung nasa Espiritu kayo, susuriin yung lahat ang pinapasok sa isip nyo. Mula ba ito sa Diyos o mula ito sa Satanas na nanggugulo? Mula ba ito sa Diyos o kay demonyo kaya ito? Kapag kilala nyo ang Ama, tunay na sumasa inyo, mayroon kayong pandama, mayroon kayong pagsuri na dapat ay laging nagaganap yaong panunuri ninyo, hindi tanggap ng tanggap, sagawa ng sagawa, sulong ng sulong, hindi. Kaya kung nalilimi mo ang sinasabi ng iyong isip, magagawa mo ang gusto ng Ama sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat madaling matutunan, madaling masuri ang galing sa Kanya, ang mula sa Kanya. Kapag inuudyo ka na kayo ng magalit, hindi sa Diyos yan. Ngunit, lahat ng tao sapagkat hindi abnormal, ang mga hindi abnormal isinilang may galit na papasok. Dagdagan po natin ang homily kahapon. Hindi masamang magalit. Lahat ng tao ay may galit, nagagalit. Sapagkat normal ka nga, naiinis ka, nayayamot. Ngunit huwag ang galit na yaon ang magbigay kasalanan sa iyo.
Huwag ang pagkainis ang siyang lumayo sa iyo sa pananampalataya mo. Ang lumayo sa iyong mga kapwa-tao. Ang magbigay sala ng isip mo para ikaw ay magkasala sa kanila. Kundi ang pagkainis mo, alisin mo sa puso mo. Alisin mo sa isip mo, panahanin mo yung pag-ibig na binuhay ng Ama. Sapagkat yaon siya, ganun siya. Kaya't kung nagagalit ka man, maaring hindi ka magkasala. Maaring hindi manahan sa iyo ang galit mo sapagkat titimpiin, hahadlangan ng espiritong suma sa iyong katauhan. Buhay ba ang Ama? At yaon ang nais ng Ama, magkaroon ng pagtitimpi ang mga anak niya. Magkaroon ng katimpian, sapagkat sa pagtitimpi, marami kang mahahadlang ang hindi dapat sa buhay mo. Halimbawa, tumitibok ang puso mo sa hindi naman dapat itibok na minamahal mo at mamahalin, timpiin mo yun. Pigilin mo kung magkakasala ka sa kapwa mo. Anong pag-ibig yun? Yung umiibig ka sa may asawa. Nakikiapid ka. Dahil tinitibok ng puso mo, kala mo'y tama yaon. Mali. Kung wala nang pananagutan yaon at tapos na ang storya niya sa kanyang asawa, maari. Sapagkat maaring magkaroon ng pangalawang magandang pagsasama. Kung ang naging asawa niya sa una ay sadyang yun ang may kasalanan, hindi gumagawa lamang ng istorya itong iniibig mo. Na kaya pala nakipaghiwalay, sasabihin, kasi kasalanan lang ng asawa ko, siya walang kasalanan. Yung pala siya may kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng Ama, matuto kayong magtimpi. O kung minsan naman, nabalitaan lamang, dahil sa silakbo ng galit, ginawa na yung hindi tumigil ng kakaputak ang bibig. Hindi mo na pinagnilayan, hindi mo na sinuri, totoo ba yung kanyang nabalitaan? Yung bagang nagsasabi sa kanya ay totoong nagmamalasakit o naninira lamang ng gugulo? Marami ang kaparaanan upang matimpi mo ang galit mo, upang hindi maging daan ng galit mo'y kasalanang maging daan ng paglayo mo sa pananalig sa Ama. Sapagkat, paanong nasasabing nananalig ka sa Ama kung punong-puno na ng basura ang puso mo? Paanong nasasabing sumasa kanya ka pa kung punong-puno na ng basura ang isip mo? Ang basurang yaon ang nililinis ng Ama. Ang dumi na yaon yan ang hinililinisan niya. Kaya't ang taong natanggap na siya, nalilinisan ng isip niya, nahuhugasan ang puso niya, nagliliwanag ang pananaw niya, sapagkat ang Diyos Ama'y sumakan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't hindi na mananaig ang tukso sa Kanya. Sapagkat natutunan niya ng suriin. Halimbawa, ginagalit ka ng pusa. Nang may pag-iisip ka na binahagi ang Ama sa iyo, na iba na ng pagkakatao mo, nasa espiritu ka na, natutunan mo ng suriin ito. Abay, teka nga, itong pusa na ito, parang ito ang magbibigay galit sa akin. Parang siyang nagtutukso sa akin para ako'y magalit. Abay, pusa, walang isip. Ako'y may isip, lalayoan kita. Di bagat gayon? Kung kaibigan mong mahina ang pananalig, kapwa mo mahina ang pananampalataya, hindi ka pwedeng dumaing sa kanila. Huwag kang dadaing sa mga mahihina at marurupok na kapwa mo. Ikaw na mahina at marupok sapagkat tatangayin ka sa karupukan nila. Anong ituturo nila? Anong ituturo sa iyo para tumatag tumibay ka? Hindi bagat ang makapagtuturo ng malalim mong pananalig at malalim mong pagtitiwala ay yaong may taong kilalang ang Ama'y ganap na tinanggap. Sapagkat doon masasabi sa iyo, huwag kang patangay sa damdamin mo. Iya'y damdaming tao lamang. Suriin mong mabuti, baka ika'y tinutokso lamang para ika'y magalit at mawalan ka ng kaibigan. Para ika'y layuan o kaya kayo'y magulot malitong pagsasama. Huwag kang ganyan. Suriin mo muna. O kung sila man ang mali at sila may nagkasala, ikaw na nasa pagkakataong binigyan na ng Ama, magliwanag ang isip mo, pakita mo nasa liwanag ka.
huwag kang papatol. Di bagat dapat gayon ang mga mangangaral? Hindi bagat dapat gayon ang sasabihin? Dahil patutoong nasa taglay na nila ang liwanag. Patutoong sumasa kanila na ang liwanag. Patutoong nasa kanila na ang paghahari ng Espiritu ng Ama. Subalit, ang umaayon sa maliit kasalanan ng kapwa niya, hindi siya totoo. Sapagkat sa halip na palakasin mo ang iyong kapatid na nanlulumot ng hihina, pinanghina mo pa. Anong naitulong mo? Anong naidamay mo sa kanya? Lalo mong ginupo siya. Kaya ang tao'y dapat nagninilay, nagbubulay, nagtatanto, yamang nasa espiritu na ang kaisipan at damdamin na paghaharian ng tuwirang banal na salita. Buhay ba ang Ama? At yaon ang nais ng Ama. Ang wika nga, paanong mag-aakay ang isang bulag? Hindi bagat kapag inakay niya ang kapwa bulag niya, parehas silang madadapa? Dili kaya'y matitisod? Sapagkat parehas silang bulag. Kaya't ang taga-akay ng bulag ay dapat maliwanag ang kanyang pananaw. Sa literal na pagbasa, ang ibig bagang itura ng Amay ito, kung maliwanag ng isip mo, ang nadidimlang kapwa mo'y maari mong akayan sa liwanag. Akayin mo siya sa liwanag na taglay mo upang makita niya ang kaliwanagan ng Ama. Sa gayon, kalulugdan ka't malulugod siya sa mabuting ginagawa mo. Mga minamahal ko, ang katotohanan ay katotohanan, at ang katotohanan ay hindi mapapakli kailanman. Ano man ang lumipas na panahon, ang katotohanan pa rin ang daratal, sapagkat ang Ama'y katotohanan, kaya marapat na siya ang mangibabaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Madali niyong mararamdaman kung sa ginawa ninyo o sinabi ninyo ay may mali kayo. May mararamdaman kayo sa inyong sarili. May pagtatanong kayo at nababahala rin kayo. Ngunit hindi ito maamin ng tao. Hindi ito matanggap ng tao. Oras na may pagkakamaling ginawa o sinabi, mababagabag ka ring tao. Sapagkat yaon ang patutuo ng Ama. May ginawa kang hindi tama. Subalit, hindi lamang nasusuri ito ng lahat ng tao sapagkat matigas ang ulo, matigas ang loob. Kaya pag dumatal ang takda ng paniningil ng Ama, pagtitipunin niya at lilikumin lahat ang sutil. Kaya ang wika niya, panahon ng pananala, makita nyo ang tama. Upang yaon ang inyong tukdin at gawin, dumatal man ang takda ng pagbawi ng buhay, walang pagsisisihan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, matwid ang tinuturan ko, tama ang sinambit ko, ang may pandinig ay makarinig. Sapagkat, kailan may di ko kayo tuturuan ng ikagugupo ng inyong kaluluwa at katawan, kailan may di ko sasambitin ang ikaliligaw ninyo sa pananalig at pananampalataya, at kailan may hindi ko kayo isusulong sa karumihan, kundi kayo'y hahatakin ko sa maduming dapat nyong tahakin. Sapagkat ang layon ko'y kabanalan, ang nasa ko'y kabutihan, ang may pandinig sa inyo ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaong baga, kaya kumisan sumasama ang usapan, mga nagsasalitang di mawawaan ang tinuturan. Kung ikaw nga'y lingkod ka na, nagawa mo pa yan, ako pa kaya? Ikaw kung may kaisipan ka, di ka man lingkod. Kung kilala mong ama't tapat ka sa Kanya, ituwid mo yung lingkod na nagkakamaling batid mo. May karapatan ka kung totoong tama ka. Subalit kung mali ka, huwag mo ngang gawin, mapapahiya ka sa Ama.
O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang naituran na't nasambit ang marapat, magbulay at magnilay ang siyang tumanggap. Kung marapat ninyong samay ipananalig ang lahat, makatitighaw kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Maraming katanungan ng tao, kailan kaya ang paghuhukom? Kailan kaya mamamatay si Juana? Hirap na sa kanyang sakit. Kailan kaya magbabago ang isip ng taong yan kay sama ng ugali? Kailan kaya naman magliliwanag yung dilim na dilim ang taglay niya? Napakaraming sinasabi. Sinuri kaya ang sarili? Yaon ang tao, mapanalita ng hindi tama sa kapwa, mapagsuri ng kapwa, sarili di mauri. Baka sakaling sinusuri mo'y mas malamang ang ginto sa'yo, ika'y pilak pa. Kaya dapat marunong kang tumanto. Nasa gintong aral ka na ba o pilak pa lang ang sayo? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kung lahat lamang ng tao ay matututong tumanggap sa kamalian nila, kamali ay tatanggapin, ipapalaya ng Ama kanilang ginawang kasalanan. Kaya't sa di namamalayan, ang nagpakababa, tinataas niya sa lupa. Tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, ang hirap sa tao, kasalanay binibintang sa kapwa-tao kapag nasusukol at naiipit. Ngunit ang wika ng Ama, kung tapat ka sa akin, anak, upang di magkagulo ang sino man, kung sala mo'y aminin mo nang makagawa ka ng kabuuan. Sapagkat habang nililisya mo'y kasalanan mo, di mabubuo ang nalitot na gulo para sa iyo. Sapagkat ang katotohanan ay katotohanan at ang kamalian ay kamalian, kaya't kung lahat lamang na nasa katotohanan ay natitigib ng pawang katapatan, hindi baling pagtawanan, hindi baling mapahiya ka sa oras na yaon sa kapwa mo. Malugod lamang ang Ama sa iyo, higit na mas marapat na may bibigay siya na ganting mainam kaysa kapwa mong inaalala mo ang pagkapahiya mo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan, mga minamahal ko, kung ang tao'y puspos ng liwanag, masisilayan ng lahat, kaliit-liitan mang bahaging kasalanan ng sarili. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tingnan nyo nga po kadakila ang Panginoon. Nung magmisyon kami sa Mapaniki, ang daing nila'y tubig. Sana daw po ay magkatubig. Manalig kayo eka, madaling gumawa ng kaparaanan ng Ama. Madali siyang magbigay ulan, madali siyang magbigay hamog. Sa hamog lang eka ay makakapagbigay sigla na sa mga halaman. Yung hamog, pagdating ng November, medyo maganda-ganda na, dumadami na. Pagdating ng December, maganda at marami na yung hamog, kaya makikita nyo malabo. Pagdating ng Enero, medyo palipas na. Pagdating ng Pebrero, medyo wala na. Tama pa ga? Hindi nyo naman masusuri yan sapagkat di nyo sinusuri bilang tao. Subalit ang Espiritu ay batid ang nagaganap sa mundo. Kaya kung may pagtatanto ang tao bago magsalita,
Iisipin muna ang lahat ng winiwika. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang pagtatama at pagtutuwid ay pagmamahal sa taong matigas ang loob at matibay manindigan sa mali niyang kasalanan, hindi tumatanggap sapagkat ayaw niyang sa tao'y napapahiya. Ngunit sa Ama, hindi siya natatakot at di nahihiya. Buhay bang Ama! Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang mga naglilingkod, dinaranas nilang mapahiya. Subalit sa kanilang pagkapahiya, sila'y tumatatag tumitibay at lalong natututunan ang karapatan at kaukulan ng Ama. Doon naman pinakikita ng Ama, tao na mahiya sa'yo, ako nalugod at magbibigay galak. Buhay bang Ama! Sapagkat ang mamamahiya lamang sa'yo yung hindi marunong kumilala sa mabuti. Ngunit ang kinikilalang mabuti't batid ang mabuti, tatanggap sa iyong nagpapakabuti. At siya unang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya kapwa mo, mahalin mo. Sarili mo'y mahal mo. Mahalin mo rin kahit sino. Sapagkat ang inibig mo, isa man sa kapwa mo, ang minahal mo'y Amang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Ang tunay na nasa kalooban ng Ama, ang naghaharit na darama sa puso niya, hindi niya na tinatanong kung kailan ang lilindol doon. Kailan kaya ang bagyo? Saan kaya ang bagyo? Ang inaalam niya, paano siya makatutupad sa Diyos na dakila. Sapagkat alam niya, ano man ang mabalita, ang Ama ang magliligtas sa Kanya. Buhay bang Ama? Kaya hindi pinagtutuunan na tulad ng panahon ng Kristo, napakaraming tanungan tao. Inyong pakinggan, mga minamahal ko. Mula kay Lucas. Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. At huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at ang iba pang katulad dito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Sa mga kumikilala at tapat sa Ama, magagalak sila. Subalit sa mga hindi nakakadama, takot na takot, kaya't ang takot nilang nakakamatay, hindi ang sakit.
Mga minamahal, wala pa mang nababalita na kamamatay na ang takot ng tao. Sapagkat kumisan dahil sa pag-aalala sa buhay niya, nagka-nervyos na. Dahil sa pag-aalala sa mga ginawang kasalanan niya, nagka-nervyos na. Dahil sa pag-aalalang ginawa niya, hindi na makalis siya. At ito'y magaganap. Pakatandaan ninyo mga minamahal ko. Kaya't ang nais ng Ama, walang budhing uusig sa iyo. Huwag kang usigin ng budhi mo, kaya't nililinisan niya ang isip at damdamin ng tao upang ang budhi niyang luminis, ay di niya maramdaman ang pag-uusig ng Ama. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang mali, walang humpay noon ngayon at kailanman. Ang salita niya ay hindi nananakot, hindi katakot-takot, kundi pagtutuwid upang wag danasin ng mga anak niya ang gayong mga sinambit niya. Paalala upang walang makadanas nito isa man sa mga anak niyang minamahal. Subalit sa mga nagbabaliwala, sa takdang panahon, doon nila makikita ang totoong salita niya ay walang pagkabula. Mahal na mahal ko kayo. Walang katigatig-gatig na dapat mabahala ang puso mo kung ang Ama'y damang-daman mo at kinikilala mo siya. Sapagkat ang magagawa mo'y kabutihan at ang tutup din mo'y siya. Kaya hindi ka maag-aalala sa maghapon at magdamag na ika'y buhay pa. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat maliwanag niyang sinasabi, Ama ang pag-asa, Ama ang ligaya, Ama ang kapayapaan, Ama ang kasiglahan, Ama ang kalakasan, Ama ang kaliwanagan, Ama ang kabanalan, Ama ang kabutihan, Ama ang katatagan, Ama kaligayahan, Ama ang kasiglahan ng pananalig at pananampalataya mula sa kanyang espiritong binubuhay sa mga anak niya. Sa makatwid, alalaumbaga, ang Ama ang lahat ng pawang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba siya? Kaya dahil totoo siya, yung mga nagbibilad niya naiinis umuulan. Subalit yung mga nangangailangan ng tubig, tuwan-tuwa. Kaya kung ikaw ay tao, sabi ng Ama, kung ugali ko'y parang sa tao, dami ko nang pinatay. Sapagkat pinagbigyan ko yung gustong magkaulan, nagalit naman yung ayaw ng ulan. Ang tao nga naman sakim eka anak. Di ba ga? Kasakiman niya on. Ano kaya ang gawin mo? Kung umulan man, sasabihin mo sa sarili mo, nakinabang ang kapwa ko, ako rin di mapipinsala dahil mapagparaya ako. Buhay ba ang Ama? Kaya pumapasok ngayon ang salita ng Amang mapagparaya, mapagpakumbaba, mapangunawa, mapagbigay. At ito ang dapat taglayin ng tao upang hindi malubos ang galit kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pakatandaan nyo, mapalad ang nagpaparaya. Sapagkat kung paano ka nakapagparaya, isip mo'y sa Ama nagmula. Damdamin mo'y siya ang naghari, kaya't siya ang bahala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Ayon sa pahayag, pagkatapos nito,
nakita kong bumaba mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam ng mga ibon. Pagkat pinainom niya ang alak sa kanyang kahalayan, ang lahat ng bansa. Buhay ba ang Ama sa makatwid, noon, ngayon, at magpakailanman, salita ng Ama, hindi mababali, walang makababali, walang makapapakli. Buhay ba ang Ama? Kaya ang sino mang sa Kanya'y tapat at makatotohanan, magtiwala ka, himala't hiwaga ay ipagkakalob niya. Mahal na mahal ko kayo. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, paglingap ng Ama, ang siyang inyong asahan sa tuwina. May nagagawa siya at may gagawin. Patuloy na may bibigay sa inyong lahat taon na tuwirang kanyang mahal. Walang kasubali, hinihinging kabayaran, ni walang kapalit, kanyang pagmamahal. Pag sumikapan lamang na madama sa puso ng bawat isa, makikilala nyo, matatanto nyo, madarama ninyo, buhay siya tao. Mahal ko kayo, yan ang totoo. Sa bawat saglit, may handog ako, walang kahulili, walang kapalit, kundi tanging pag-ibig ang nasa kong sa inyo. Ang nasa ko'y sa inyo, madama kong lubos, tao, tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Sa inyong pinagdaranan, walang malilihim. Ano man ang sa inyo ay pasanin, tinimtim na at tinimbang, kaya't inyong dalhin na magaan sa inyong mga damdamin. Pagkatapos na inyong mahulagpusan, masasambit ninyo, o kay buti mo, dakilang Ama ko, ikaw ang tuwirang ligaya ko, lakas tibay ng buhay ko, pagkat ikaw ang siyang sakin nagpahiram nito. O Ama, kay sarap mo palang paglingkurang totoo. Ngayong nakilala ko mga salita mo, maunawaan ko pa ang sa'yo'y ipababatid na totoo. Yan taong masasambit nyo, yan taong masasabi nyo, kapag nasumpungan nyo'y Ama, tao. Mahal ko kayo, mahal na mahal. Walang mali, walang likat, walang puwang, walang patlang. Patuloy sa bawat araw, buong magdamag, segundo't minuto. Kung nadarama nyo lamang, gabay at patnubay nyo,
hindi nawawalay, kasama nyo. Buong buhay, kamtin lamang, Espiritu Santo, isasadyad kayo, itatawid kayo, ihuhulagpos kayo sa lahat-lahat ng dinaranas nyo, sapagkat liwanag ng buhay nyo, katatagan ng katawan nyo, lakas at tibay ng puso nyo, pangunawa ng isip nyo, ganap na sumasay nyo, yamang ang Ama ang nagkaloob nito. O tao, magnilay, magbulay, magtantong totoo. Sumay nyo sa tuwinang kapayapaan upang ang kagalakay inyong madama at ang wagas na pagmamahal patuloy na mabuhay. Yamang kayo'y naririto, pakanamnamin mga tinuran ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay nakadama. Sapagkat walang mauuna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauuna. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga ba ang dahilan? Bakit ibinaba niya ang kanyang espiritu? Kung hindi niya layon mga anak niya'y makapiling niya, mapadama sa kanila kung sino siya at ano siya, dapat pinabayaan niya na lamang. Hindi niya binahagi ang espiritu niya, sa gayon wala nang makauunawa nga sa kanya, sapagkat di na nga dapat unawain dahil papatayin naman niya. Ngunit nang dahil sasalain niya, at ang kanya'y sa kanya, at ang sama-sama'y sama-sama, kaya ibinaba ang espiritu sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, buhay ka na ba, anak? Alam nyo, hindi pa po. Siyempre, hindi pa ninyo alam dahil di pa sinasabi. Yung pumisan yung tanong ng tao, no? Alam mo ba, Eka? Hindi pa. Sumagot na Eka ng hindi pa. Ano? Alam mo ba, Eka? Kay buti pala ng Diyos. Ay! Yung mga nakakaalam na mabuti ang Diyos, oo. Nang malaman ko ngang mabuti ang Diyos, talagang pinagsumikapan kong alamin ko pa ang kabutihan niya. Kaya lang kung minsan ang tao pilosopo, alam mo ba, Eka? Hindi pa. Nung sinabi, ay, alam ko na, Eka. Ba't sumagot ka, Eka? Hindi pa. Alam mo ba, Eka, nag-asawa si Pedro? Alam mo ba, Eka? Hindi pa man ay sasabit yung kasunod hindi pa. Nung sinabing, alam mo ba, Eka, nag-asawa na si Pedro? Oo, alam ko na. Ba't hindi pa, sabi mo? Sinungaling ka pala. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, isang pagtutuwid lamang na kung minsan may mga salitang hinaharangga na dapat ay hindi muna. Subalit dahil ang tao'y mabilis ngang sumagot, tugon agad niya. Hindi, oo. Buhay po ba ang Ama? Halimbawa, ikaw ba ay nakahandang maglingkod kapag ikaw ay gumaling? Opo. Hindi niya muna pinagnilayan kung kaya niya.
Sumagot, opo, gumaling. Hindi ko pala kayang maglingkod. Yung katulad sa kanila, naku eka, hindi ko kaya. O ba't nangako na siya? Paano mo pang mababawi yan? Diyos ang pinagtanguan mo, hindi naman tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa hindi mo namamalayan, may pananagutan ka na. Gayon pala, napagaling ka nang hindi mo nakikita ang Diyos, ba't di mo siya nadama at bakit takot mo siyang paglingkuran? Sapagkat kung tuwiran mo siyang nadama, mapaglilingkuran mo siya dahil mabuti siya sa ginawa niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya lamang, yaon ang patutong hindi pa kayang talikdan ng tao ang mundo. Buhay ba ang Ama? Ang sarili. Sapagkat lalo na kung nasisiyahan pa siya doon sa gawa niya na hindi niya alam, dumarami o maapaw ng kanyang kasalanan. Ngunit palagay niya sa sarili niya ay mabuti siya. Kaya pag dumatalang takdasang pinapalagay niyang mabuti siya, napahiya siya sa Ama. Hoy anak, hindi ka karapat-dapat. Bakit po? Kabuti ko. Sa salita, sa gawa, wala. Alam kong man magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Alam kong ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Pwede bang tanggalin?
Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat ang Ama ay buhay, patuloy kayong umasa, manalig magtiwalang, tapat sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Mabait po kayo, no? Masaya po ba kayo? May tinanggap na po ba kayo? May sakit ba kayo? Ay, salamat naman. Kagaling na pala ninyo sumagot. So, dahil wala na kayong sakit, huwag na kayong dadaing. Sabihin nyo, purihin ka, Panginoon. Dakila kang walang kapantay, amang walang hanggan. Ako'y magaling na, inaangking ko na, araw-araw gayon ang sabihin mo. Habang may buhay, magaling ka nga. Buhay ba nga, Ma? O dahil po mabait kayo, may mission po kami eh. Kaya aalis na po tayo. Di po ba mabait nga kayo? Para mapadali naman po. Wala na pong bendisyon. Pag sinabing walang bendisyon, teka po, ako na lang lalapit sa dapat kong lapitan para wala nang dumog. Nak. Nagsimula ito sa maliit. Maliit. Cancerous. Meron namang maliit na cancerous. Pero wala akong sasabihin sa'yo kung di manalig ka sa Diyos. Tama ba? Pag sinabi ko sa'yo, buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, dun ka sa maganda na resulta. Tama ba ka? Kumusta ka na? Laban lang ng laban, ano? Diba? Dapat laging laban ng laban. Ano po? Pag halimbawa, hindi ka lumaban, paano ka magtatagumpay? Ha? Yung mga may sakit, dapat laging masaya. Ano? Hindi yung parang pinatatawa na, sabi pa. Tumawa ka. Na? Lagi kayong tumawa. Oh, eto nga, katandaan na, gusto pang mabuhay ng matagal. Di natawa kayo. Buhay ba nga, Ma? Buhay ba nga, Ma? Oh. Ito na lang ang pagnilayan nyo. Ganito na lang. Halimbawa, marami kayong pera, no? Mayaman kayo. May pagmamalaki mo, kahit naman ako, chemo, dialysis, may panggastos naman ako. Alamin mo, kung nabubuhay ka nga doon. Ano? Kung mabubuhay kay sulong. Kung hindi, kahit ano bang pagmagaling mo, marami kang pera. Pera ba nakakabuhay? Hindi. Kaya magnilay po kayo, no? Magnilay po kayo. Kung makagagaling yaon, sulong, gawin nyo. Walang bawal sa Diyos. Sapagkat binigyan niya nga ng talino ang mga anak niya para magamit sa mga anak niyang may karamdaman. Kaya lang, paano yun? Yan ang maliwanag na pinakikita. Sa natural na gamutan, walang nakapipinsala. As in, wala pang pinahamak sa inyo dito. Na yung pinainom, nakapagpahamak sa inyo, na yung ginawa, lalo pa kayong napilayan. Subalit, wala ako sasabihin. May tao sasabihin, mas maniniwala ka pa ba sa apo-apo kunching na yan sa nag-aral? Kung yung nag-aral nagkakamali, siya pa ang hindi. Bakit naman?
Si Apo Kunching ba nang gagamot si Kunching? Kahit kailan, hindi man gagamot si Kunching, sapagkat wala ngang alam. Subalit, mga tanga ba sila? Tanga ba sila? Katanga naman ni Re. Ba't sumusunod kay Kunching? Kaya nga kumuha ng matatalino para makapagnilay ang tao. Buhay ba nga ma? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Huwag niyong pairali ng pride, high standard of living. Where is your standard of living if your life is dead? Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? No. Sabi ng ama, hindi yan ang makabubuhay sa'yo, anak. Ang makabubuhay sa'yo, ako. Tanggapin ang puso mo, nang ituro ko dapat sa'yo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ba, English yun ah. Ito ko, salamat po, ama. Buhay ba nga ma? Mahirap ang dinag-aral. Kapag katao ka. Subalit kapag nasama ka, nasa espiritu ka, bakit? Ang English ng tao, pinag-aralan lang yan ah. Kinorek niya ng tao. Malay mo naman, gaano katotoong yun ang totoong English? Words of living lang yan ah. Words of human being. Where is the word of God? Tama ba ga? So kung may true, the only one is God. Tama ba ga? Sapagkat dito sa puso ng tao, walang bumuhay kundi Ama. Sa salita siya'y nagbaba, pinag-aralan lang ng tao sa lupa. How true na 100% is good yung English mo. My thought is not your thought and my word is not your words. Tama ba ga? Tama ba ga? Tama mo ako. Tatama rin kita. Yung alam mo, pasigi mo. Alam ko'y sisigihin ko. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, di ko naman kinokontra talino nyo. At di ko sinasarangga yung katalinuhan ninyo. Ang sa akin kung ano binahagi bibigay ko, sapagkat yun lamang ang sa akin, kaya't walang kayabangang pigkakaloob ko. Ngunit, kung kaya mo lang binabahagi pagyayabang mo, ay hindi totoo sa Ama yan. Kaya't ang gusto ng Ama, ibigay mo ang sa akin ng may pagmamahal na tulad ko, nang madama ng kukuha nito at may sa buhay nila'y ako. Buhay bang Ama? Mga minamahal, katotohanan ng tinuturan ko, walang ibang Diyos. No other than the God Almighty in everywhere, in every minute. Buhay ba nga ma? Kaya sa inyo lahat, tanggapin nyo sa puso, huwag sa nguso. Itala nyo sa isip, huwag sa dila, sapagkat bali wala. Pagpalain kayo. Mababait kayo. Mababait kayo. Santa Claus is coming. Tayo na po, mga mahal ko. Tara na. Kami po'y lilisan na.